Masaganang paghahayupan mga ka-farmers. Ito na naman po ang inyong kaibigan sa paghahayupan. Ito po palang nakikita nyong mga manok mga ka-farmers ay ito yung tinatawag na Rhode Island Red. Yan. Kung tayo po ay nag-aalaga ng mga native chicken, ay recommend po o nire-recommend ako na palitan po natin ito ng Rhode Island Red. Sa ano pong mga kadahilanan? Isa-isahin po natin. Ito po ay base lamang sa aking experience sa pag-aalaga ng nasabing manok. Ito nga po ang Rhode Island Red. Ano po ba ang pagkakaiba nito sa native chicken? Masasabi ko pong napakalaki ang pagkakaiba nila. Una po, mas malalaki ang katawan ng Rhode Island Red kumpara mo sa native chicken. Pero po, sa lasa ng karne nila pag niluto natin ay wala pong pagkakaiba nito. Parehas po silang masarap. Pangalawa po, ang Rhode Island Red ay di mailap at di nakakalipad ng mataas dahil nga po ito ay mabibigat po ang katawan nila. Hindi tulad po ng native chicken. Kaya kahit po 5 feet lamang ang taas ng inyong bakod o yung bakod ng ginagalaan nila ay hindi po ito makakalabas. Pangatlo po, ang Rhode Island Red po ay nangingitlog yan ng brown egg o yung tinatawag na organic egg. Matitibay po ang shells nito, kaya po hindi basta-basta nadadamage o nasisira o nababasag. Kaya po mas mataas ang kanyang kalidad at nananatili na healthy ito. Pang-apat po, ang Rhode Island Red ay matitibay ang katawan. Umulan man o umaraw, kahit na-expose sila sa ganon, di ito basta-basta nagkakasakit. Lalo't nabibigyan natin sila ng tamang nutrisyon at naaalagaan ng mabuti. Ilan lamang ito sa mga magagandang katangian ng Rhode Island Red mga ka-farmers. Kaya mas maganda talaga itong pinaparami at inaalagaan. Sa muli po, ito po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa pagmamanukan. John Bobby Siriola po at masaganang paghahayupan sa ating lahat.